Lahat ng mga sinasabi ni Zaldico ay pawang mga imbento lamang. Walang basihan, walang ebidensya. Ano pong ebidensya nyo? Na-imbento lamang po yun. Di po ba? Ano pong ebidensya nyo na nagsisinungaling si Zaldico at hindi totoo yung sinasabi niya? At gawa-gawa lang. Di po ba? Ikaw lang rin yan. Nagsasabi ka. Wala ka naman nilalabas na ebidensya eh. Logic. Hindi ba dapat na iiwasan niya ang issue nito kung siya mismo ang mapapasok? Logic? O sige ma'am, bigyan po kita ng logic. Bakit ayaw pong magpa-hair follicle test ni Bongbong Marcos? Yan. Yun na nga mga kabayan. Ano masasabi nyo dito ha? Dito po sa balita na ito pong pinost ni Boss Dada. Kaugnay nga po dun sa naging press con ni Auntie Claire. Kasi may lumalabas po na mga post na ito galing pa yata sa Philippine Star sabi daw po, nandiyan po yung mukha ni Auntie Claire at sinasabi po niya na gito daw, i-verify muna daw natin sa NBI yung video dahil maaaring AI lamang yun. Imposible na si Zaldico yun. Legit ba to mga kabayan, ha? Legit po ba to? Nagtatanong lang po mga kabayan. Baka naman po kasi meron pong ibang na-post si Madam Claire o may na-interview siya sa iba. Di ba? Obvious naman po mga kabayan na, di ba, legit naman si Zaldico yun dahil mismong sa FB page ni Zaldico niya pinost yun eh. Yung video, di po ba? Kaya nagtatanong ako kasi kung legit to mga kabayan, talaga nagpapatunay lang na, di ba? Kakaiba si Auntie Claire. Kung legit to sinasabi niyang papasuri sa NBI kung video AI lang daw baka AI lang daw. Kasi ang alam ko mga kabayan, ito po yung nabanggit ni Madam Claire doon naman sa press ko niya. Ito panoorin natin Ito po press ko niya mga kabayan. Yan, panoorin po natin na sabay-sabay yung press ko ni Madam Claire Castro. Ng araw Malacanang press corps. Katatapos lang mag-ulat ng Pangulo kahapon ng mga nagawa upang mapanagot ang lahat ng sangkot. Sa loob lamang ng 3 buwan matapos ibunyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga irregularidad sa mga maanumalyang flood control. Hindi lang putukulin ko lang kasi nakakairita. Si Junior daw ang nagbunyag ng mga irregularidad sa flood control project. Nagkakamali po kayo, hindi po si Junior ang nagbunyag. Naalala nyo po, sabi po ni Junior, meron daw pong 5,500 na flood control projects. Sino pong nagbunyag? Ang Diyos na po ang nagbunyag Di po ba? Ang katalagahan na po ang nagbunyag. Pantakin mo, kakasabi lang po ni Bongbong Marcos sa kanyang SONA na may 5,500 flood control. Kinaumagahan, umulan at bumaha. Ngayon sasabihin mo at ibinibida mo na si Bongbong Marcos ang nagbunyag. Mali ka doon, ma'am. Kinokorek lang po kita. Mali ka po doon. Okay, tuloy natin. Projects ng bansa, marami na ang mga lumutang na personalidad at ang kanilang mga di umanong kinalaman dito. Kabilang narito ang dating kongresistang si Zaldico. Ang pagkakasangkot ng pangalan ni Zaldico ay bunga ng mga ebidensya, mga testimonya, at mga di umanong pagpapayaman niya na makikita sa mga ari-ari ang naipundar nila. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw sa kaban ng bayan at mapalitaw na siya ang biktima, siya ay magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya, kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban sa kanya. Hindi nga, ma'am, mukhang mali yata yung pagkakapanood mo doon sa video ni Zaldico
Umamin naman po si Saldico na siya po ay ginamit. Di po ba? Nakasama siya doon, na-involve siya doon. Na siya po yung inuutusan ng Pangulo na dumadaan kay Bersamin. Tapos kino-confirm niya sa pinsan na si Romualdez. Di ba? Mali po yata yung napanood niyo, ma'am eh. Ano po ba yung napanood yung video, ma'am? AI po ba yung napanood yung video? Di ba? Hindi naman nililihi si Saldico eh. Mukhang hirap na po si Auntie Claire na na pagtanggol ng gobyernong ito na mga bayan. Ay, tuloy po natin. Ang kanyang naging pahayag, mas nagbunga pa ito ng maraming katanungan, imbes na sagutin ang kanyang papel dito sa sinasabing anomalya. Lahat ng mga sinasabi ni Saldico ay pawang mga imbento lamang, walang basihan, walang ebidensya. Mga kabayan, lahat daw po sabi ni Saldico, imbento lamang. Paano po nyo nasabi, ma'am? Paano nyo po nasabi? Kami naman po magtatanong. Ano po ebidensya nyo na imbento lamang po yun? Di po ba? Kasing tibay po yan ng salaysay. Noong salaysay, nila Hernandez at nila Alcantara. Kasi tinutukoy po nila si Saldico talaga eh. Si Gutesa, tinuturo na si Saldico at Romualdez. Ngayon, ma'am, ang tanong, ano pong ebidensya nyo na nagsisinungaling si Saldico at hindi totoo yung sinasabi niya? At gawa-gawa lang, di po ba? Ikaw lang rin yan, nagsasabi ka, wala ka naman nilalabas na ebidensya eh. Di po ba? Baka parehas kayo ni Saldico na walang nilalabas na ebidensya, hantayin mo kasi may part 2 daw po eh. Diba? Ngayon, ikaw ma'am, ang atupagin mo, yung paglalabas mo ng ebidensya na walang kinalaman, yung Pangulo. Diba? Ito, tuloy. Umuwi muna siya sa Pilipinas at sumpaan ang kanyang mga sinabi at harapin ang mga demanda o kaso laban sa kanya. Pakatandaan natin, nagsimula ito sa sinabi ng Pangulo sa kanyang Zona 2025. Mahiya naman kayo. Bakit niya pasisimulan ang malalimang pag-iimbestiga? Mag-establish ng ICI, Independent Commission to investigate the anomalous flood control projects and other infrastructure. Kung ang Pangulo ay may kinalaman dito. Kaya nga madam di ba? Ano po bang ginawa ng ICI? May napatunayan bang ICI? Di ba? Dahil yan po ay ginawa ng Pangulo, itinatag yung ICI na yan. Kaya nga po sikreto yung hearing niyan eh. Di ba? Kaya nga secret hearing yung nangyayari dyan eh. Hindi po naririnig ng taong bayan. Kasi baka mamaya may pumiyok dyan, mabanggit nga po yung Pangulo. Di po ba? Huwag kayong proud. Proud na proud ka, nagtayo ng ICI. Pusang ka na, secret hearing nga eh. Magugulat ka na lang, may mga kinakasuhan eh. Di po ba? Yung ICI na yan, ginawa na yan para pagtakpan ang Pangulo para hindi lumabas yung mga ebidensya, yung mga salaysay ng mga witness dyan. Bakit? Secret hearing eh. Di ba? Sana nilabas nyo. Kaya wag mo ipagmamalaki ang ICI, madam. And other infrastructure. Tuloy. Kung ang Pangulo ay may kinalaman dito. Logic. Hindi ba dapat na iiwasan niya ang issue nito kung siya mismo ang mapapasok? Ang investigasyon na sinimula ng Pangulo ay unti-unti nang nagbubunga. Malinaw na ang mga pangyayari. Papalapit na ng papalapit tayo sa katotohanan. Kaya't pinipilit ilihis upang makaiwas ang mga tunay na may sala sa katarungan. At handa na po akong tugunan ang inyong mga katanungan. Mga bayan doon lang sa sinasabi niyang, di ba, logic. Sige ma'am, bigyan po kita ng logic. Bakit ayaw pong magpa-hair follicle test ni Bongbong Marcos? Yan ang tanong mga kabayan, di ba? Kung logic po ang gusto ni Madam Claire, yun po yung logic na itatanong po natin sa kanya. Bakit po ayaw ni Bongbong Marcos na magpa-hair follicle test para malaman po kung totoong drogista siya o hindi? Logic ang gusto di ba? Simpleng logic mga kabayan. Bakit ayaw ni Bongbong Marcos? Gagamitan natin ng logic, ma'am.
Kasi ma'am, ang logic niyan, kung ba't ayaw niya pong magpa-hair follicle test, kasi baka, siya po ay isang gumagamit ng pulburon. Kung logic lang po, yung pag-uusapan tulad ng sinasabi ninyo. Di ba? Ang hirap sa atin eh. Pag pabor sa inyo, yung logic na sinasabi mo, babanggitin mo, logic lang yan. Logic lang ganito. Pero, pag hindi po pabor sa inyo, ayaw po ninyo ng logic. Di ba? Napakasimple eh. Sabi niya, logic lang daw na bakit papaimbestigahan ni Bongbong kung wala siyang kasalanan? Oh, logic nga. O sige, sabihin yung logic. O, bakit ayaw naman ni Bongbong hair follicle test kung hindi po siya gumagamit ng pulburon? Oh, di ba? Gamitan din natin ng logic. Di ba mga kabayan? Ayan, ang hirap po sa atin eh. Di ba? Sasabihin nyo, wala daw ebidensya, nilalabas si Saldico. Kayo po ba, may nilabas po ba kayo ebidensya para pa sinungalingan yung sinabi ni Saldico? Wala rin. Di ba? Laway lang, sabi mo, laway lang ang puhunan. Kayo po, anong puhunan ninyo? Laway lang din ang puhunan nyo. Di ba? Ang hirap kasi sa atin, pag kayo ang gumagawa, okay lang. Pag against po sa inyo, bawal na. Di po ba mga kabayan? Kaya yung itong AI na to, hindi ko sasabihin kung totoo yan o hindi. Nakita ko lang yan. Nakita ko lang yan dyan kay Boss Dada. Nakita ko lang yan. Pero, mali yung logic ni Madam eh. Di ba? Mali yung logic ni Madam na, di ba, ba't daw papaimbestigahan pa ni Bongbong Marcos kung, malay ba namin? Malay mo, props na lang rin yan. Di ba? Para pag dumating niya yung araw na to, yan ang sasabihin ninyo, bakit niya pinaimbestigahan? O, di po ba? Yun lang na mga kabayan, mukhang hirap na po si Auntie Claire na pagtanggol yung gobyerno dahil dun sa sinabi po ni Saldico, yung siniwalat niya. Antayin natin yung part 2, may part 2 pa daw eh. Baka doon, madam, lumabas na yung ebidensyang hinahanap mo. O paano mga kabayan, huwag nyo kakalimutang i-hit ang like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko. Paano mga kabayan? Paalam.